panalagsa, pasingot ba pasingot, tapos sabayan na yun ng EXL Black Coffee and EXL 17-in-1 Coffee Mix. Morning party. O niya, the good thing about this one, kining EXL Black Coffee and EXL 17-in-1 Coffee Mix, dili pagin siya hapdos sa kuto-kuto. Nakaw, pagkatsada maging kayo mga kabarangay. Hi mga kapuso, I am Angel Garza. Digital piracy isn't just about copyright infringement. Pag nanood ka sa pirate sites, nakokompromise din ang iyong personal data at security. Mag-ingat tayo online. Stream responsibly, fight piracy. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ilang beses ko po bang dapat sabihin na di na ako bata? Naka-30 ko nga lang po, di ba? Baka mamaya isipin ni Giselle, masyado akong mamas boy. Ano naman kung maging mamas boy ka? Magiging problema ba yun, Giselle? Wala naman po kasi nanay naman niya kayo. Huwag kang mag-alala. Ganito lang naman talaga ako sa mga anak ko. Pero hindi naman ako katulad ng ibang mga nanay dyan na sobra kong makialam sa buhay ng mga anak nila. Importante ang pagkakaunawaan sa isang tahanan upang magkasundo-sundo ang bawat miyembro ng ating pamilya. Sapagkat wala namang magandang maidudulot ang pagiging mapagmataas. Ikaw, kabarangay, maunawain ka bang tao? Pakinggan ang kwento ni Giselle sa Barangay Love Stories, #BLS Unawa. Ikaw ba diya ka barangay, masinabtanon ba ka? Kay kung ako, murag masinabtanon man siguro ko. Masinabtanon, mamas boy pag yun. Ada murag ka-relate yun kay ko ani nga story. Unta ka mo makarelate pud mo. Pero di man importante yun nga makarelate. Importante nga magkaon na mo din na og maminaw tag barangay love stories. Kay alas 12 in punto na ka barangay, ting lunch na. Unsay mong lunch din na. O bitaw kay nagkaon kog kuan, nagkaon kog pakbet tapos gamay dayon nga rice. O tapos nay namaligya og kanang kuan ba, pork lumpia. Nami kayo ang pork lumpia. Unta ka mo nag-lunch sabot mo din na ka barangay ha. And standby lang kay Barangay Love Stories na naka-Facebook live gihapon sa naka-Facebook live sa Facebook. Naka-Facebook live si Papa Chabs sa Barangay FM 100.7 FB page. Papa Chabs FB page. Barangay Love Stories na! Ay kolesterol mong gud bay, matod pas doktor. Bantog ra kadtong nagbuhat ng basketball. Dura ka daghan ng record, gihangat ra mo maayo. Uy, delikado na bay. Mo ba na ba kay blood pressure na? Dai save banyawan mi galig bay. Ako na suwayan bay. Ako sumuni lang duwa bay. Pura makagwa ka pula, pura makagmakina. Save banyawan with garlic. Di ka ma sa Save Marketing Incorporated. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Dito, Mayong udto Papa Chabs, kapaminaw mo. From Talakag, Bukidnon. Hello po. Pagpaminaw, may pagpaminaw, may pagpaminaw. Six viewers, paki-share po atong Facebook stream. Dayan, Rinondo, hello po. May pagpaminaw sa atong mga kabarangay. Pakinggan mo, sigaw ng iyong puso.
Alex Lirasan, hello po. Pag-ibig. Sa buhay mo, Glay. At iyak, ligaya at lungkot. Jen Cartagena, hello po. Pakinggan mo, sigaw ng iyong puso. Kwento ng pag-ibig. Yaman ng alaala sa buhay mo, Tagla. Importante ang pagkakaunawaan sa isang tahanan upang magkasundo-sundo ang bawat miyembro ng ating pamilya. Sapagkat wala namang magandang maidudulot ang pagiging mapagmataas. True. Ikaw, kabarangay, maunawain ka bang klase ng tao? Dear Papa Dudut, karamihan sa atin ay takot sa katapusan dahil ayaw nating magsimula muli. Ngunit minsan, ang bagong simula ay nangangahulugan na mas pinili mong magpatuloy sa buhay at iwan ang kasawian at kalugmukan na dala ng kahapon. Pwede rin na upang makawala sa mga bagay na palagi mo nang ginagawa. Mayahalin tulad ito sa pagsikat ng araw kinabukasan pagkatapos nitong lumubog tuwing gabi. Ang bagong simula ay may hatid na pag-asa para sa akin dahil ganon ko tingnan ang buhay. Bago ko po ipagpatuloy ang pagbabahagi ng aking kwento ay gusto ko munang kunin ang pagkakataon na ito para magpasalamat sa programa ninyong Barangay Love Stories. Ito kasi ang naging libangan ko na kinagiliwan ko ng gusto. Iniyakan, pinainisan at kinapulutan ng aral at inspirasyon. Kasama ko sa pakikinig dito ang mother-in-law ko na bedridden. Isang araw ay sinabihan niya ako na magpadala ng istorya sa inyong istasyon upang mabasa ninyo, Papa Dudut. At hindi lang ako nagpatumpik-tumpik pa, kaya agad ako nagpadala ng liham sa inyong email address na nakita ko po online. Ako nga pala si Giselle, 40 years old at taga Manila. Manila, Manila. Namatay sa isang aksidente.
Uy, bako. Lolo at lola ko na lamang po sa mother side ang nagpalaki sa akin. Taga Baguio City kami at doon din ako pinanganak at nakapagtapos ng pag-aaral. Mabait naman ang lolo at lola ko. Ibinigay nila sa akin ang pagmamahal ng isang magulang. Kaya naman masasabi ko na hindi rin ako lumaking nakukulangan sa pagkalinga. Bagaman wala rin akong kapatid ay nandyan naman ang mga pinsan ko na tinuring akong para bang tunay nilang kapatid. Kaso noong nagsinakihan na kami ay nagkahiwa-hiwalay na rin kami ng landas. Ang iba sa kanila ay nagtrabaho sa Maynila, Cebu at Davao at meron din nag-abroad at sa kasalukuyan ay doon na naninirahan. Pagkatapos mamatay ng lolo at lola ko ay nag-decide akong lumipat na sa Maynila matapos akong makahanap ng permanenteng trabaho dito. At doon na rin dumating sa buhay ko si Wendell, Papa Dudut. Wendell! Mami, si Giselle po pala, girlfriend ko. Nice to meet you po, tita. Nice to meet you, Giselle. Sa wakas, pinakilala ka na rin sa akin ng anak ko. Opo. Kailan nga ba ulit naging kayo? Bale, last week lang po talaga ako sinagot ni Giselle. Niligawan mo siya ng 1 taon, tama? Opo, Mi. Bakit naman umabot ng ganong katagal, Giselle? Hindi mo pa ba mahal ang anak ko noong mga panahon na yun? Hindi naman po. Hindi po kasi priority ni Giselle ang pagbo-boyfriend that time. Pero mapilit po ako. Gusto ko po kasi talaga siya. Kaya sinabi ko sa kanya na patutunayan ko yun. Iba ka nga pala pag nagkagusto. Ah. Talagang gagawin mo ang lahat para makuha lang to. Opo. Tsaka seryoso po ako kay Giselle. Mabuti naman naramdaman mong seryoso sa'yo ang anak ko. Ganun na nga po. Kaya nga po nung nanligaw siya pumayag ako. Doon ko mas nakita na seryoso sa akin si Wendell. Tapos unti-unti, nahulog na ako sa kanya. Oh! Inabot pa rin ng high school. Nahulog! Hirap ka bang pagkatiwalaan ng anak ko kahit na nahulog ka na sa kanya? At nalaman mo na rin na seryoso siya sa'yo? Siguro po kasi hindi pa naman ako nagkaka-boyfriend. Model. Wala pa akong karanasan. Pero ngayon, realize ko na nung sagutin ko si Wendell, yun yung pinakamaganda at tamang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Iba po kasing magmahal at mag-alaga ang anak ninyo. Ah! Pinalaki ko sa pagmamahal ang anak kong yan. Nag-iisang lalaki rin sa magkakapatid. Kaya kabilin-bilinan ko na pag magkaka-girlfriend o asawa na siya, tratuhin niya ng maayos. Katulad ng pagtrato niya sa akin at sa mga kapatid niyang babae. Kaya naman po pala lumaking mabuting tao si Wendell kasi mabuting tao din po ang mami niya. Naku, sinabi mo pa, babe. Ang mami ko Babe. yung pinaka-the best mami sa lahat. Kaya nga mahal na mahal ko siya eh. Halata nga. Nambola ka pa talagang bata ka. Ilang beses ko po bang dapat sabihin na di na ako bata? Kaka-30 ko nga lang po, di ba? Baka mamaya isipin ni Giselle masyado akong mamas boy. Ano naman kung maging mamas boy ka? Gani. Magiging problema ba yon, Giselle? Wala naman po kasi nanay naman niya kayo. Huwag kang mag-alala. Ganito lang naman talaga ako sa mga anak ko. Pero hindi naman ako katulad ng ibang mga nanay dyan na sobra kong makialam sa buhay ng mga anak nila. Yung kulang na lang, diktahan ko ang buhay ng mga anak ko at sabihin sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin sa isang sitwasyon o pagkakataon. Hindi ako ganong klase ng nanay. Kahit yung namayapa akong mister, hindi rin ganon sa mga anak namin. Tinuruan namin sila na rumispeto sa aming mag-asawa at sa ibang tao. Pero hindi namin pinakikialaman ang mga desisyon nila sa buhay. Lalo na nung tumungtong na sila sa legal age. Siyempre, iba na lang kung makakasama yun sa kanila. Diyan na kami makikialam para sumuway at magpaalala. Nakakatuwa at nakakabilib po kung paano niyo pinalaki ang anak ninyo. Kaya mahal na mahal namin sina mami at daddy. Sayang lang kasi iniwan na kami ni daddy. Sana nakilala mo rin siya. Siguradong matutuwa ka at matatawa kasi kayang ko yun. Kahit na kinatatakutan sa lugar namin dahil dating nagtatrabaho sa military. Papa Dudut pinakilala
kaming single. Pero choice kong hindi pumasok sa pakikipagrelasyon dahil mas focus ako sa aking career. Kaya nga noong naging kami ay malapit na rin ako noong mag-30 anyos. Kung ilalarawan ko si Wendell ay marami akong masasabing mabubuti at magagandang bagay sa kanya. Bukod sa gwapo, mapagpasensya, unawain, ay napaka-gentle and sweet na Ah! Isang taon din niya akong niligawan at masasabi ko na sobrang tiyaga niya Katulik. at hindi siya napagod sa akin. Doon ko napatunayan kung gaano siya kaseryoso sa intensyon niya sa akin at pagmamahal. Wala, dapat seryoso. Hindi po nagtagal ay pinakilala niya ako sa mami niya. Hindi kasama ang mami ni Wendell sa naturang birthday party kung saan kami nagkakilala dahil nasa out-of-town trip sila ng kanyang asawa. Kung ilalarawan ko ito ay masasabi ko na may pagka-istrikta at matapang ang boses nito. Pero mabait din naman. Pinaramdam niya sa akin. Nasuportado niya ang relasyon namin ni Wendell kaya naging panatag na ako sa kanya. Noong nabuntis ako ay tumira muna kami sa bahay nila pansamantala kaya doon ko lalong nakilala ang nanay ng kasintahan ko. Bata ka! Tigilan mo yan! Huwag kang magwalis. Oh? Ay, bigla namang sumakit tong balakang ko. Ayan na nga bang sinasabi ko. Kayuyuko mo dyan kawawalis mo, kaya sumasakit yung balakang mo. Buti patigilan mo na yan. Saka maupo tayo dun sa bangko. Dali! Sige po. Halika rito. Umupo ka sa tabi ko at tigilan mo yung kakakilos mo dyan. Opo, nandiyan na po. Hala, sige. Umupo ka rito sa tabi ko. Siguraduhin mong nakalapat yung puwet mo sa bangko, ha? Tapos, isandal mo yung likod mo para maunat yung balakang mo. Sige po. Ay, grabe. Sarap ng pagkakasandal ko. Tamang-tama sa masakit na balakang. Paano hindi sasakit yung balakang mo? Eh mukhang kanina ka pa nagwawalis dyan. Tama ako, no? Kanina ka pa dyan? Opo, tita. Huwag mo na akong tawaging tita. Kasi magkakaanak na kayo ni Wendell. Simula ngayon, mami na ang itawag mo sa akin. Ah, mami. Nagkakaintindihan ba tayo? Mami! Mami. Bakit para yatang naiilang ka na naman dyan? Ayaw mo ba akong tawaging mami? Naku, hindi po. I mean, gustong-gusto ko po pero naninibago lang po ako kasi ngayon lang po ako may tinawag na mami. Eh, wala rin po kasi akong kinagis ng magulang dahil maaga silang kinuha sa akin. Oo nga pala. Pero kahit wala kang nakagis ng magulang, eh napalaki ka naman ng maayos ng lolo at lola mo. Hindi ka suwai kagaya ng ibang kabataan dyan na may nanay at tatay nga. Pero napakabastos ng bibig at Ba? walang modo. Hindi nyo rin naman po pinalaking bastos at walang modo si Wendell kaya alam ko na katulad nila lolo at lola na nagpalaki sa akin ng maayos, eh ganun din po ang ginawa ninyo sa anak ninyo. Halata naman kasi lagi kayong binibida sa akin ni Wendell eh. At lalo ko napatunayan na totoo yung mga sinasabi niya sa akin kasi unti-unti ko po kayo nakikilala simula nung tumira kami rito sa inyo. Hindi pa po ako nakakapagpasalamat pero salamat po talaga kasi pumayag kayong magstay ako rito lalo ngayong buntis ako sa anak namin ni Wendell. Bakit ko naman kayo ipagtatabuyan? Eh gusto ko nga nandito ka para katulad mo, eh mas makilala pa kita ng husto. Sa totoo lang, may mga nakwento na rin si Wendell tungkol sa'yo. Pero iba pa rin kapag personal kitang nakilala, hindi ba? At ngayon pa nga lang, napatunayan ko na kung gaano katigas yung ulo mo. Po? Ano pong ginawa ko? Nakuha mo pa talagang magtanong. Eh hindi ba katigasan ng ulo yung pagwawalis mo sa bakuran? Tingnan mo, sumakit pa tuloy yung balakang mo. Buntis ka pa naman. Bawal na po ba magwalis ang buntis? Hindi. Pero hanggat maaari, Diana Galindez! Unang apo ko pa
Good naman yung dinadala mo. afternoon, kabarangay Natatakot paniud ako to na baka may mangyaring masama sa inyong mag-ina. Kaya dapat, makinig ka sa akin. Da, Sa makinig. bagay, tama po kayo. Pasensya na po, Mi. Wala yun. Basta hindi na mauulit. Opo, tatandaan ko po yan. Salamat. Ay, alam mo, tinanggap kita sa pamilya at pamamahay namin. Kasi nakita kong mahal na mahal ka ng anak ko. Taas na kumbo ko. Naramdaman yan sa isang babae pagkatapos siyang iwan ng huli niyang nakarelasyon. Katulad mo, tinanggap ko rin ng maayos yung babaeng yun. Pero sinaktan lang niya ang anak ko. Kaya nga ayoko na maulit yun sa pagkakataong ito. Pero huwag kang mag-alala. Kasi nakikita ko at nararamdaman ko namang ibang-iba ka sa babaeng yun. Papadudod, hindi ko minasama noong pinagsabihan ako ng nanay ni Wendell tungkol sa pagwawalis ko habang nagbubuntis ako. Kasi alam ko na iniisip lamang niya ang kapakanan namin ng anak ko. Unang apo rin kasi niya ang dinadala ko, kaya gano'n na lamang siya ka-protective. O doon ay may pinag-usapan pa kami tungkol sa plano niyang pag-alis ko sa aking pinagtatrabahuhan. Hindi ako na-offend o nag-isip ng masama noong sinabi niya yon sa akin dahil mabuti naman ang kanyang intensyon. That time ay nasa 3 buwan na ako ng pagbubuntis ko. At alam niya na napaka-stressful ng nature ng trabaho ko kaya gano'n na lamang ang pagkabahala niya. Kaya naman kinausap ko si Wendell tungkol sa suhestyon ng mami niya. Bagay na agad niyang sinang-ayunan. Sinabi niya sa akin na siya na ang bahala sa amin na magiging anak namin. Hindi na ako nagdalawang isip. Ako lang ay gusto ko na rin talagang bumuo ng pamilya ng mga panahong yon. At malakas ang paniniwala ko na sinadya ng Diyos na makilala ko si Wendell at mapatunayan niya sa akin sa kanyang sarili. Alam ko na nasa mabuting at tamang tao na ako papadudod ng mga panahong
12:24 sa atong oras. Grabe, bago pagani ang kuan na first part pa lang guys sa story, pero murag nice gud ang ending ani ka barangay. Pero para sa inyo no, kani ba ang magpanginlabot sa iyang mama? Mabot kaya sa point nga kanang dili na ganahan si girl kay butan siya. Pero ani man gud ka barangay, sa ngalan man gud gana ka dito nagpuyo. Tapos syempre si lalaki, mamas boy pagid si lalaki, no? Sabtan na gid siguro na. And then usap pod sa ako mga nanga-realize, unta kamo mapod unta ninyong buhaton ka barangay. Basta kay nana mo sa kuan na, basta nana mo sa insaktong edad nga pwede na mo maguyab-uyab. Kana inyong mga uyab gani, pailaila ginanyo sa inyong mga parents. Pailaila ginan ninyo no kay wata ka ba no, basinday og basinday og kanang butang nato kanang nagbunga ang inyong pagmamahalan ka barangay. At least man lang di mga shock inyong mga mama ug papa nga naunsa man ni nak, wa makikipailaila sa ako nak. Murag kuan gina siya ba, part na gina siya sa kanang kuan ba, proseso sa relationship nga inyo ginaipailahila sa inyong parent nga para pod nga ma-feel pod sa babae, ma-feel pod sa lalaki nga kanang seryoso gid iyahang kuan ba, seryoso gid iyahang feeling sa ako nagid siya maayo nga intention kay syempre pailahila bias mama, pailahila sa papa. Usa gid na sa mga kuan, usa gid na dapat sa requirement ninyo nga inyong buhaton. Pero dapat naana mo sa saktong edad. Kung eskwela, uyab. 12:37 sa itong oras, time sa series brought to you by Puti na gusto nyo, bilhin na ng Surf Powder. Para sa instant puti in as fast as 2 minutes at instant pango based on internal technical tests on cotton after one wash. Results may vary. Right man, tungod kay gusto sa right man nga maayo mo. Sunsilk. Use Sunsilk anti-dandruff for soft, gandang iwas dandruff hair this summer. Barangay FM 100.7. Team that is for Magstorya tag immunity ka. Mami, alam mo ba ang immunity gap? Immunity gap ba kung di sakto ang gikaon? Immunity gap ba kung nagsakit? Immunity gap na yan. Stop! Immunity ka. Dapat tuloy-tuloy ang Celine Plus. Nagtabang mapuno sa kulang na vitamin C ug zinc. Tabang aron ng immunity 100% based on RENI with proper diet and exercise. Help stop immunity gap. Magsilin plus, araw-araw. Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Help stop immunity gap. Magsilin araw-araw. Hoy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito nga Milo na anay twin pack. Suwit kaayo sa kalami ang sustansya sa presyong 19 pesos SRP. Makaduha ka baso na. Unsa pa'y imong ginahulat? Palit na Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Good morning, my dear plants. Ditiligan ko kayo para di kayo matuyuan. Hindi, sorry di kita nakita. Natulagan ka dito eh. Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable underwear. Go to EO. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Sa Myra Whitening Vitamin Lotion from Cagayan de Oro to Cagayan de Aura. Tungod mo tabang kini sa pagpaputi sa panit as early as 7 days. Uban sa regular nga paggamit, ang resulta mahimong magkalahi. Uban sa 200 times dugang niacinamide kumpara sa classic moisturizing. Sa Myra Whitening Vitamin Lotion, doon na pakitay, ikagwapa, girl. We know, right? Naka-duty ka? Oh, ano man? Kahapon, nakabati ko og sakit sa lawas. Karon, nagkatagyod akong pamati. Basin pugma, maggrabe pagyod ni. Papag-ubag ko na ba ang panang Aladong, kung naisakit sa lawas, kung mugat ang pamati, sa'yo na. Mag-Bio-Flu dayo. Kaya ang bisang simptomas sa flu. Bio-Flu? Sakto. Kung bugat ang pamati o sakit ang kalawasan, ayaw na ulit yung grabe. Tumal na dayo kung Bio-Flu. salamat, boss. Mag-Bio-Flu na ko. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl or Phenylephrine Maleate Paracetamol is the generic name of Bio-Flu. If symptoms persist, consult your doctor. Kamagam kamaminaw sa programang Barangay Love Stories sa Barangay FM 100.7 sa Masay sa Barangay habang buhay na forever pa.
Oy, paki-like and follow din amo ang Facebook page sa Barangay FM 100.7 Cagayan de Oro Facebook page. Naka-Facebook live po ko din na-appeal po sa akong Facebook page sa Papa Chubs. Among TikTok at Barangay FM 100.7_CDO at Barangay FM 100. At Barangay FM CDO among YouTube channel. O syempre, active po ang among text line sa 0915-871-8812-0967-496-9145. Pwede rin kayo magpabot yung mga reaction din ha, or bisan nun sa ayaw lang ni i-textmate ka barangay. Basig i-textmate ni ninyo. 12:30 sa itong oras, padayon ta. Jigsaw. Suplemento ngahimo sa The Sugar Cane Extract. Down sa Marcoso, Pilikan DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Udan sa exercise. Kagatagan bastante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Pilikan DTX 500. Hindi kamot, hindi dapat gawin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Hello day ko ni Kabarangay Marife Baguio and sa mga taga Butch Beauty Salon sa may Camiguin Island. Bye! Hello po sa inyo! Ruchi Tagukon, shout out from Kinawi Kalinga, Menjel Ratunel, Ban Arkin, salamat sa inyo. Jean Olango Cartagena who is watching right now from Lingating Baungon Bukidnon, and to Alex Gomez Lirasan. Hello po, maayong udto. Nag-lunch na mo? Papa Chubs, too early to say. Kaayo na si Melissa. Lisod ng wala mo'y kaugalingon nga balay. Kay ikaw anak na ay permi gabantay sa imuha. Oh, sa lugar na CCTV, lugar na kabarangay. Pero ani na lang, kung sa gikay may tabo, kay ako personally, murag okay man niyang ilahang relasyon, no? Siguro kani si Melissa na baguhan lang siya kay sayo biagi kuha ang iyahang parents ba. Unya kani si kaning mama ni kuan sa iyahang partner. Grabe man kaayo ka stage mother good, no? Bisan paug pila na edad sa iyang anak, bibibihon gihapon. Oh, wala koy kuan ana, wala koy say ana, no? Kasi ang mama magpakamama mo ginakabarangay. Pero unsa kay may tabuan no? Unsa pa kay mga revelations. Ana ba na kabarangay, the more bitaw nga mag-ila mo tao, the more pod nga kanang dito naman sa magpuyo, no? From time to time ma-discover pod gyapon ninyo kung sa pamalakad diri, ang mga batasan sa una nga kanang wa nimo makita na dayon na nimo. Ana man na siya, no? The more na magkadugay, the more po di mo mailhan kung sincere bagid ang tao sa imuha. Okay? Okay na ta? Na mga kwento ng buhay sa barangay Love Stories. Padudod, bago naging kami ni Wendell, ay may nauna na siyang nakarelasyong babae. Live in! Tatlong taon na rin silang hiwalay bago Joke kami na. nagkakilala. Wala naman silang naging anak. Maui. I do what you say, what the Maui. Ganito kung paano nasaktan ng gusto ang kanyang anak. Base naman sa pagkukwento ng kanyang mami ay pinakisamahan nito ng maayos ang ex-girlfriend ni Wendell, kaya hindi ito makapaniwala nung nagawa pa rin itong lokohin at saktan ang kanyang anak. Kahit ako na magulang ay magiging mapanuri at maingat na rin sa mga susunod na
Alex Elaso in the house. Ayoko na ulit mangyari ang bagay. Boss Alex Elaso in the house. Naiintindihan kung bakit ganon siya kay strikta nung unang beses niya akong makilala. Kung bakit matanong siya noon ay naninigurado lamang siya bilang magulang. Kaya nga noong nakilala ko na siya ng gusto ay mas gumaan at pumanatag na ang kalooban ko sa kanya. Hindi nagtagal ay pinanganak ko na ang panganay namin ni Wendell at ang mami niya ang nag-alaga sa akin. Simula pa lamang noong nasa ospital ako hanggang sa... Aba. Kahit na wala akong nanay, ramdam ko na anak rin ang turing niya sa akin. Sorry Lord. Tuloy namin sa alaga ng lola ko Lahat na na mayapa na ng mga panahong yon. 2 taon din ay nalagaan ng mami. Sana all isang malaking sana all mo. Ng kinakasama ko na bumukod na. Suportado naman kami ng nanay niya pero hindi may kakailan na malungkot ito ng Ano talaga ibiya dito na sa ibiya ba? Ba, ano sa ibiya? Kasal na sila. Pang opisyal ng maging mag-asawa. Aas na kita kumupay. Wala ba hair? Mamaya ako na lang huhugasan yung mga pinggan na pinagkainan natin, ha? Magpapahinga muna ako kasi kakakain lang natin. Ay, naku, Mi, wag na po. Me! Ako na. Last ako si Pero mami. mamaya ng konti. Baka kasi sumakit ang tiyan ko pag tumayo ako agad. Regine Lorinay! Ngayon lang naman. Kasi nga, pinagdadahan-dahan na rin ako ng doktor ko. Lalo na sa pagkain ng kanin at karne. Hindi ko lang talaga napigilan kasi ang sarap ng luto mo. Salamat po. O ayan ha, ikaw na yung nagluto. Kaya ako naman dapat yung maghugas ng pinggan. Kaso, nahihiya po ako kasi bisita namin kayo dito sa bahay tapos paghuhugasin ko kayo ng pinggan. Kanina pa nga bago tayo kumain. Nag-agyo-agyo na kayo dyan saka nagwalis at naglampaso ng sahig. Ako po yung natatakot sa inyo eh. At bakit ka natatakot? Diabetic lang ako, pero hindi pa ako baldado. Kaya ko pang magwalis o maglampaso ng sahig, no? Tingin mo yata sa akin, matanda na eh. Lo, Naku, hindi naman po sa ganun. la. Kalabaw lang ang tumatanda, Giselle. Ibahin mo ako. Sige po, naniniwala po ako dyan. Aba, dapat lang. Pero, thank you po kasi tinulungan niyo ako sa mga gawaing bahay. Medyo nakakahiya lang dahil hindi ko na nagawang makapaglinis dito, lalo ngayong bumisita kayo. Kadalasan nagagawa ko na lang po yan kapag tulog na yung baby ko. Alam ko naman yun. Kasi mahirap nga namang mag-alaga ng bata. Siyempre, ilang anak na rin ang dumaan sa akin. Kaya huwag ka nang mahiya dyan. Lalo na sa edad na yan, naku, kailangan hindi talaga mawalay sa tabi mo o hindi maaalis sa mga mata mo kasi siguradong nakakakaba ng dibdib. Ay, sinabi niyo pa po. Kaya nga pag nandito si Wendell siya po yung madalas na gumagawa ng mga gawaing bahay. Tinutulungan ko na lang siya kapag kaya ko naman. Tama rin naman na magtulungan kayong mag-asawa sa mga gawaing bahay. Pero kung pwede naman na ipagpabukas, huwag na nating piliting tapusin ng isang araw. Guided ilang relationship ba? Yung pagtutupi ng damit na nilabhan. Kung pagod ka na ng kalalaba at kasasampay, aba sa sunod na araw mo natupiin. Ano, piluwa? Bahay nyo to. Yung mga bisita nyo yung mag-adjust sa kung anumang datna nilang itsura nito. Mami talaga. Nakakahiya pa rin po yun. Kaya nga po hanggat maaari, wala akong pinapapuntang kaibigan at dating katrabaho rito sa bahay namin kasi ang gulo-gulo, ang kalat-kalat. Saka na lang siguro kapag malaki-laki na Sara baby. Pulica, hello po. Hayaan mo at dadalasan ko yung pagbisita ko rito para naman matulungan kita sa mga gawaing bahay. Olo, oy. Sana all. Mahihiya ka na naman. Ay, 50% ah. Ganun na nga po. Puro kahiya. Para ka namang ano dyan. Isa pang hiya mo, tatamaan ka na sa akin. Huwag naman po. Sira, biro lang. Ano palagay mo sa akin, bayolente? Yun nga po, hindi. Saka biro lang din naman po yun. Sinasabayan ko lang po kayo. Ay nako, kahit kailan para kang ewan. Thank you po talaga ulit kasi pumunta kayo rito sa makalat naming bahay para dalawin kami ni baby. Miss na po namin kayo. Hayaan niyo po kasi kami naman yung pupunta sa bahay niyo. Dapat lang.
Napakatahimik na sa bahay namin. Lalo't bihira na umuwi yung isang anak ko, yung ate ni Wendell. Lagi kasing nadidestino sa malayo. Kaya nalulungkot ako pag mag-isa lang ako sa bahay. Ayun, naisipan kong puntahan na lang kayo rito para makumusta ko na rin kayo ng apo ko. Uy, pwede yung mama ba? Siya maningan agan manin ko na rin. Yahoo! Marami rin tinulong Yahoo! Yahoo! sa buhay bilang nanay sa akin ang mother-in-law ko. Kaya labis din ang pasasalamat ko sa kanya. Sa loob ng 9 taong pagbubukod namin, ay di nawala yung biyanan ko sa kanyang ako. Kaya nga sobrang close sila ng aking anak. Marami siyang tinuro rito katulad ng paggalang sa mga magulang, pagrespeto, paggamit ng po at opo, at pagkakaroon ng consent. Minsan, napapatanong pa rin ako sa Diyos. talaga. Salamat talaga. Ako sa nakaraang buhay ko upang biyayaan niya ng mabait at mabuting mother-in-law at pamilya. Swerte kayo siya, bay. Hi, Tess Pagapular. Hello po. Recipe ng Sara Pulikan. low carb cake. Regen Loren. Hello po. Papa Chops. Pwede sa mga diabetes. Grace Rabanes. Shout out Papa Chops. Hello po. Alam ko kasi na gustong-gusto niya nang makakain ng cake eh. 'Di ba? Paborito niya 'yon. Oo, naaalala ko nung mga bata pa kami. Palagi siyang bumibili ng cake kahit walang okasyon. Doon ko nga natutunan yung konsepto na pwede ka naman palang bumili ng cake kahit di mo birthday. Pero syempre, dapat may pambili ka pa rin. Kaya nga nung na-diagnose siya na may diabetes, bumagsak talaga yung katawan niya ng gusto. Lalo't di na niya nakakain ng madalas yung paborito niyang pagkain. Kaya nga gagawa ako, pero hindi ko rin naman dadamihan yung paggamit ng artificial sugar para safe pa rin sa kanya. Saka para na rin sa atin. Naisip ko, panahon na para magsimula tayong kumain ng healthy. Lalo na nasa lahi niyo yung pagiging diabetic. Oo, pero naniniwala ako na malaking factor pa rin sa mga nagkakaroon nito yung lifestyle nila. Healthy Kaya good. suportado mo ako dyan sa plano mong pag-healthy living natin. Haha, pareha. Tuloy ako sa- Pareha na ni May kay Healthy Living. Kasi kakaiba yung paraan ng pagbibake nito sa typical na kinasanayan natin eh. Pero kaya ko to. Naniniwala ako na kaya ko to. Ikaw pa ba? Sa ating dalawa, kung anong ginusto mo, kakayanin mo talagang gawin. Kaya nga, bilib na bilib ako sa asawa ko. Yee! Susunod ka pa talaga. Ang sabihin mo, gusto mo lang kumis. Bawal ba? Sinabi ko ba? Sige, kiss na. Kiss naman din. Yan, sige. Salamat din. Kahit ganyan talaga parang Kala, dapat nag-spark. Ko na may
Kani nga kanta, 4th year high school ko ani nga kanta. Am I old enough? Biyaya ka, pag-ibig ko ikaw, at hindi ko iibig. O di ba sana all kayo sa sayahang mother-in-law ka barangay. Kani ato ang mga kabarangay karon no, gahupod ni sila nga unta puhon or kung naaman sila yung mga issue sila mga mother-in-law, dapat indani gyud unta ang treatment sa ilaa. Pero lagi no, sa kamaayo sa mga nangahitabo ka barangay, bisan pa man og kanang naay mga challenges na ngabot sa ilang relationship no, sa ilang kaminyoon, which is normal man na. There's no such thing as perfect relationship. Pero unsa kay nahitabo no? Unsa kay nahitabo sa iyang mama ani ka barangay? Grabe ka kuan. Bitin makay papadudot, nabitin ko papadudot. Siguro dito na part 3 na to may bawaan. Kay mag-commercial pamanda. Sarap! Yummy! Everest Refrigerators. Love, ano ever best food mo in the world? Of course, yung ginawa natin together. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. Hoy, nakadungog na ba ka sa balita ang imong paborito nga Milo na anay twin pack? Sulit kaayo sa talami at sustansya sa presyo 19 pesos SRP. Mga duha ka baso na. Unsa pa'y imong ginahula? Palit na og Naka-Facebook live gyapon si Papa Chabs sa Facebook page sa Barangay FM. Pagkaya iba kung makatunong kag ingon ana nga mother-in-law lagi no, kuan kay siya kanang ideal no. Kung nay ideal man og ideal woman ka barangay, napoy ideal mother-in-law. Oh, apil na lang po nato ang father para walay. Apil na natong father kay para way mahay ka barangay. So anda gina no, mao gid na ang kwan, mao gid na ang dynamics sa usa ka relationship. Dili lang kamo as partner but with the guidance also sa inyong mga parents og sa inyo po mga ninong og ninang. Oh, mao man gud na ang kwan, mao na ang purpose nga kanang nakay ninong ug ninang sa kasal kay mo nang mo guide sa inyo ang kaminyoon na sa panahon nga kanang magkalisod mo sa panahon nga kanang
medyo shaky yung relationship na ay mga tao bitaw nga kanang kabalo mo advice, kabalo sila nga kanang muhatag og kanang time nga maminaw sa imuha. Ana na siya ka barangay. Bisag di pa ko kasado pero kabalo ko ana. Oo gitay uyab. Hilanat, Dapat matik. Ibay, Jessic. sa hilanat hunahuna-on kon unsay luwas makapaayo. Dapat matik. Ay, Ibay, Jessic. sata. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip. Dapat matik, Biogesic. Alagang nilabyan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Pero bitaw no, ako mabitaw sa mga kuan din ha, mga couple, sa mga bago pa na kuan, bago pagikasal. O bago pagikasal, basin kulang pa ninyong gamit ka barangay, wala pa mo'y foam. Gahi kay ninyong kuan higdaan na nako ba sa inyo. Pagpalit mo foam sa Uratex. O sa mga bana, palitin yung asawa ha. Palitin yung asawa. O Uratex foam. Kay kabalo mo ka barangay, ang Uratex has been awarded platinum for most trusted brand in the mattress category by Reader's Digest for 17 consecutive years. With over 50 years of expertise, Uratex continues to innovate, giving Filipinos the best sleep today and tomorrow. Uratex, the sleep specialist. Oy, shout out ko sa mga Uratex boys. Di na sa Uratex showroom. Diris Cagayan de Oro. Nag-lunch na mo din na mga Uratex boys. Bisita ra ko din na po. Bisita ra sa Papa Chubbs na. It's the best part of the day. Oy, Idol! Shout out ako ron. Namina ka, Gradjo. Mga taga-barangay Lingating. Oy, salamat kaya. Salamat kasi inyong suporta. Salamat. Ako ba, share lang na ako ni sa inyo Mga sagunson na siguro, mga duwa ka simana. Kuan ba ako, dili akong mga lakaw. Say mo, tukog ka ng mato ba, yapon tag mga lugar nga malitag something, tag grocery, Para sa masanagon, or magbaklay-baklay. ang sabon na may tatak. Bidats na imutsat sa ako Nimutsat sa ako Papa Chops. Nakita ba yata ka diri nga nga dalan. may nalang gali kay na ako sa sakdong dalan. Kay murag hadlok man ka maignan kag Papa Chops, nakita lang kita ka ni sulod sa lodging house. Sa hamok. Pero salamat kay sa inyo Ay mo kaulaw. O say manggod ako, di ko maka-recognize diretso sa mga tao ba kay syempre sa kadaghan pud nga mga paabot silang mga mensahe diri. Di po na ako mga timanan ng mga dagway. Pero kung makita ko niyo sa public places, pwede rin kayo mo dool sa ako, istorya lang kita kadali. Capsule. Sagda kay ni mga kabarangay. Kay immune booster. Shout out ko pinakasikat yes Lingating si Aljan Ilibera, DJ ni sa Pulse Music Club. Tapos umanan din ni Papa RD mga ginagmay nga mga health conscious diet niya. Ay nang ginagmay dinagko lang yan. Di ba? Health conscious diet, tapos walking dayon, basketball dayon, di ba? Exercise. Kaya ka man na EXL Binuwa. capsule niya. Lagra ko sa Pulse, galag man ko sa Pulse. Exercise. Kuan biya ako kung medyo kailangan ako og kanang breather ba. Gato biya og mga club. Before meal. Mo na magpabilin gyud si Papa RD. Hindi kong sayaw Nagsambag ino nila pagdaan. Tanaw ko sa inyo. Na masarap. Diba? Basta FM Barangay. Alauna yung punto sa atong oras. Back to work na naman.
Oy, katong mga nag-lunch out, no? Balik na mo sa inyong opisina. Balik na. Dili i-extend, dili kay alas 2 na mo mubalik. May magpaminaw ko ni Boss Aljan Ilibera, no? Kani si Aljan Ilibera, ni siya kanang party DJ ni siya sa kanang Pulse. Pulse Music Live. Pinakasikat pod ni siya diya sa may Lingating, Baungon, Bukidnon. May pagpaminaw diya sa imo Boss Aljan. And sa ato mga kabarangay nga nasa Facebook Live, salamat kayo. Pag-like and follow na po dahil ng Facebook page. Pag-like and follow ha. Na mga kwento ng buhay sa barangay Love Stories. Papadudot na stroke ang mother-in-law Ayay, noong na-stroke. January 2025 lamang. Isang linggo matapos magbagong taon ay sobrang nagulat at hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari. Grabe ba? Dahil malakas pa siya at Kung isa magkakasama pa tong pa tarong. kami nag-celebrate ng New Year. Pero Noong mataptan na-hospital man ang yun. mami ni Wendell ay Matang ako yukuan. Ang ang irason ng sumama tanang at kabarangay. nagbantay sa kanya. Akala namin ay okay na kasi at ang sabi niya ay mild stroke lang naman daw ang nangyari at wala na rin siya sa critical na kondisyon. Kuda niya eh. Pero noong araw na bago siya ma-discharge sa ospital ay na-stroke ulit siya. Kuy! Dahilan para tuluyan nang maparalisa ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Opuhan. Natakot talaga kami ng gusto kasi akala namin ay kukunin na ng kamatayan sa amin ang mother-in-law ko. Tandang-tanda ko pa na Dog, ni mo, boss? Kasi akala namin ay hindi na siya makaka-recover pa. Pero salamat sa Diyos. Dahil hindi naman nangyari ang kinakatakutan namin yon, pero nananatiling wala pa rin katiyakan kung magiging maayos at mabuti ba ang kondisyon ng mami ng asawa ko. Kitang-kita ko kung paano bumagsak ang mga balikat at pag-asa ni Wendell kung sakaling hindi na nga gumaling ang nanay niya. Langga na pa yan eh. May padig, wala sila ni Bia dito ba? Basin nakapatrigger po sa iyang mama kay kanang limingaw po siguro. Ato ana ba ng mga parents na to ba, the more na magkaidaran sila, the more sila magka-emotional, the more sila gusto og pansin ba. Paano kung, Gusto lambing. paano kung hindi na makarecover si mami? Paano kung kunin na talaga siya sa atin ng Diyos? Bebot Sanchez, hello po. Parang hindi ko matatanggap yun. Sorry sa akong Naniniwala ako partner na na si hindi Christian o pag-ibig sa yung akong mga data nga bibig. nasa bulo ang mga Siguro na binuwag siguro, siguro, yung mama siguro. Murag. Lasing na siya. Murag. At nakikipaglaro na sa anak natin. Murag, kahit murag. paano. Oo, hindi niya maigalaw yung mga binti niya. Pero Stroke siya. nagagalaw pa naman niya yung mga kamay niya. At kahit na nangihina, ay pinipilit pa rin niyang magsalita. Dagi, fight. Masalo na ako nasasaktan kasi nagkakagano na si mami. Hindi ko talaga matanggap na sa dinami-rami ng tao sa mundo. Lalo na yung mga Oy, salamat sa pag-share, Boss Aljan. nangyari yun. Bakit siya pa yung na-stroke, di ba? Tribal kasi talaga yung sakit na yan. At may edad na rin naman si mami. Pero kagaya nga nung sinabi ko, hindi pa siya bibitaw kasi ayaw pa nun naiwan tayo. Gusto niya pang makita na gumraduate sa high school at makapag-college ang anak natin. Oh, loy. Lagi niya sinasabi na gusto niyang pumasok sa Air Force yung anak natin. Kasi pangarap yun ng tatay namin bago siya napasok sa Army. Pero syempre, kung ano pa rin ang gusto yung kurso ng anak natin, yun yung masusunod. Nakikita ko naman na gustong sundin ng anak natin yung pangarap ng lolo niya. Hi, Ma'am Mariel, how are you? Pero plano, Kaya nga eh. Kaya sana hindi pa mawala sa atin si Mami. malakas ang mami mo. Sigurado akong lalaban siya. Babe, lalabanan niya yung sakit niya. Sana nga kasi hindi pa ako nakaka-recover sa pagkawala sa amin ni Daddy noon. Kahit na ilang taon na rin yung nakalipas. Ikaw ba, babe? Paano ka naka-recover sa pagkawala ng parents mo? Baby pa kasi ako nung nangyari yun, kaya masasabi ko na wala akong masyadong attachment sa kanila. Hindi katulad nila lolo at lola na tinuring kong para ko ng mga magulang kasi sila naman talaga yung nagpalaki sa akin eh. Pero aminado ako na
namimiss ko pa rin naman yung mga magulang ko. Marami akong tanong at sana yung kabataan ko. Mga Amping, ingat always, Ma'am Mariel. Bakit sa kanila pa nangyari yung aksidenteng yun? Bakit hindi na lang sa ibang mga masasama? Bakit kailangan ko pang maulila ng maaga? Sana hindi nawala na ng maaga sina mama at papa para meron pa rin ako mga magulang hanggang ngayon. Tingin ko kahit sinong mamatayan ng magulang hindi na makaka-recover sa sakit at lungkot na kasama nito. Ganun kasi naramdaman ko nung nawala sa akin sina lolo at lola. At kahit na ilang taon na rin yung lumipas, lagi ko pa rin silang naaalala. Pero wala marupok ang buhay, kaya importante na samantalahin natin yung bawat pagkakataon na kasama natin ang isa't isa. Yun nga yung importanteng bagay na pinaintindi sa akin ni Mami. Lalo nung nawalan ako ng oras sa inyo ng anak natin. Dahil inuna ko yung trabaho. Alam ko naman na hindi masama yung ginawa ko pero di ko pa rin nabalanse. Akala ko masisira na yung pamilya natin. Sa totoo lang, natakot ako ng gusto. Buti na lang to the rescue si Mami kaya mas nalinawan ako sa mga pagkukulang ko sa inyo. Wow. Kaya nga sana magpagaling siya kasi babawi pa ako sa kanya. Bilang pasasalamat sa pagsalba sa pamilya natin. Oo naman. Gagaling si Mommy. Lalakas siya at makaka-recover. Salamat, babe. Walang anuman. Ay, buti pa magdasal tayo para bumilis ang paggaling at pagbuti ng kalagayan niya. Oh, pray. Papadudod ko na tagal ay sinabi ko kay Wendell na willing ako mag-move on sa bahay or mag-move in sa bahay ng mami niya. Lalagi, dito sila magpuyo. Ba? Rito, sakaling makalabas na. Hindi yun inaasahan ng mister ko pero alam ko na noong mga panahong sinabi ko kay Wendell ang gusto kong gawin namin para sa nanay niya ay handa akong tanggapin ang responsibilidad na maaatang sa aking balikat. Lalo na kami na lamang talaga ang pwedeng gumawa noon dahil ang ibang kapatid ni Wendell ay nagtatrabaho na sa malayo. Kaya nga noong napagkasunduan na naming dilipat kami sa bahay ng mother-in-law ko upang masamahan siya at malagaan, pag-uwi niya doon ay sinimulan na namin ang paghahakot ng aming gamit. Kahit po na nakakatakot na at nakakapagod ang bagong simula, ay masaya naman ako at nagagalak ang aking puso dahil sa desisyon kong yun. Alam ko na sobrang thankful din sa amin ang biyenan ko kasi hindi namin siya pinabayaan. Mahal na mahal namin siya at sa ngayon ang buong pamilya naalagaan siya hanggang gumaling siya. Hindi po nagtagal ay nakalabas na rin sa ospital ang mother-in-law ko at nagsimula na rin siyang mag-therapy sa bahay. Ako ang nag-aalaga at nag-a-assist sa kanya dahil nasa bahay lang din naman ako madalas. Kaya lalo kaming naging close at isa nga sa mga naging bonding namin ang pakikinig ng programa ninyong Barangay Love Stories. Ay! Papa Dudut. Basap. Grabe naman yung ginawa ng babaeng yun sa biyenan niya. Dapat talaga, di na niya pinadala kay Papa Dudut yung kwento ng buhay niya. Inis lang Kaya nga po Alam ko naman po na medyo paka-elemera yung biyena niya, pero mali pa rin yung sagot-sagutin niya ng ganun. Tawag doon, respeto pa rin. Kasi mas matanda pa rin naman sa kanya yung tao. Pero minsan, marami rin talaga mga biyenan na akala mo alam nila ang lahat sa mundong ibabaw. Katulad na lang ng biyenan niyang letter sender na pinakinggan nating kwento sa radyo. Kaya ayun, nasagot-sagot tuloy siya ng manugang niya. Pero mali pa rin talaga. Tingin ko po pareho silang may mali kasi hindi nila piniling magpakumbaba sa isa't isa. Oo, yun nga yung eksaktong tawag doon. Dapat naman kasi, kahit matanda ka na at ikaw yung biyenan, nakikinig ka pa rin sa manugang mo. Kung ikaw naman yung manugang at mas bata pa, matuto ka pa rin respetuhin yung biyenan mo. Nanay pa rin yan ang asawa mo, no? Oh, kalma na po kayo, Mi. Baka ma-high blood na po kayo niyan. Bawal po yun. Ay, hindi naman ako high blood ha. Inis lang akong kaunti, pero hindi naman yung aabot doon.
Ala. Ang sarap nilang pag-untugin pareho. Grabe naman po yung pag-untugin. Oo, kasi ibabang bahagi lang naman ng katawan ko yung paralisado. Pero ayos naman itong mga braso at kamay ko. Kakasabi ko lang na kumalma po kayo, diba? Kalmado nga ako, Giselle. O sige, Sabi ba? huwag na lang po natin pag-usapan yung napakinggan natin sa radyo kasi problema na nila yun. Tayo maayos naman po yung turingan natin sa isa't isa, diba? Ay, oo naman. Ang totoo, hindi pa ako nagpapasalamat sa'yo kasi pumayag kang lumipat dito sa bahay ko para tumira at alagaan ako. Doon pa lang sa ginawa mong yun, napakalaking bagay na. Bakit ko Ah, naman po di gagawin yun sa shit nanay tayo. kayo ni Wendell? Lola kayo ng anak namin at para ko na rin kayong tunay na ina. Tsaka, mahal na mahal po namin kayo. Ayos lang ba talaga sa'yo na lumipat dito sa bahay para alagaan ako? Minsan kasi, hindi ako madaling alagaan, di ba? May pagkapasaway din kahit matanda na. Totoo naman po yung sa pagiging pasaway ninyo. Ay, grabe ka sa akin, ha? Pero hindi naman po ako nagrereklamo kasi lahat naman tayo tatanda. May kasabihan nga na ang matatanda parang bumabalik sa pagkabata nila. Ganon, kaya naiintindihan ko kayo. Tsaka, wala rin namang patutunguhan kung maiinis ako sa inyo. Nagpunta nga po ako rito para alagaan kayo, 'di ba? Lalo na pag therapy nyo at monitoring ng gamot na kailangan yung inumin. Oo, kasi kung ako lang, naku, hindi ko maaalala yung mga oras ng pag-inom ko ng gamot. Kaya maraming salamat talaga kasi nandyan ka. Pati na rin si Wendell, saka yung apo ko na palagi akong nililibang sa mga kwento niya pag pumapasok siya sa eskwelahan. Speaking of apo nyo, nabanggit na po ba niya na gusto niyang magpiloto ng Air Force? Talaga? Hindi pa. Naku, nasabi ko pala, pero umakto na lang po kayo na hindi nyo alam Alam ko naman na bata pa siya at po pwede pang magbago ang pangarap niya pero naniniwala ako na kung ano yung ginustong maging ng anak ko, tutuparin po niya talaga. Saka, pangarap din ng namayapa niyang lolo na maging piloto. Matutuwa yun pag nagkataon, panigurado na magiging proud siya sa apo niya. Tanging hiling ko lang, maabutan ko pa na maging ganap na piloto ang apo ko. Oo naman po. Naniniwala ako na bibigyan pa kayo ng Diyos ng mahabang buhay kasi yun ang gabi-gabi namin pinagdarasal ng pamilya ko. Papa Dudut, sobrang naging emosyonal kami ni Mami sa pag-uusap namin yon. Lalo na nandun pa rin yung takot na baka namang sandali ay agawin na siya ng kamatayan sa amin. Pero malakas pa rin ang pag-asa at paniniwala namin na pagagalingin siya ng Panginoong Diyos. Na makakasama pa namin siya ng mahabang panahon at aktwal niya pang makikita ang katuparan ng pangarap ng anak namin. Sa totoo lang ay wala na kaming ibang mahihiling kundi ang kaligtasan ng pamilya namin. hello po, Lucia Mindigo. Mahal na mahal ko ang biyenan ko at nakahanda akong samahan siya, alagaan at asikasuhin sa abot ng aking makakaya. At ni minsan ay hindi ako nagsisisi at napapagod na gawin ang bagay na yon sa kanya. Kaya nga muli ay gusto kong magpasalamat sa inyong programa sakaling mapili po ninyong i-air ang storya ng buhay natin. Gusto ko na rin pong kunin ang pagkakataon na ito upang magpasalamat sa napakabait at napakabuti kong mother-in-law. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless po sa Barangay Love Stories and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever, Kapuso
O di ba, despite sa kanang nasakit ang iyahang kuan mother-in-law ka barangay, pero still kanang naagyapon sila ba? Naagyapon sila. Mao magud nang kuan, mao gid na ang kanang kamaayo pod, kung maayo pod kasi mong isig ka tao bitaw ka barangay. Kay kung ibutang nato kung kato iyang mother-in-law kay dili okay ang treatment or dili kuan sa iyaha, si tawagan na dili lugar parehas lugar sa karon sa iyahang ginapakita. For sure, dili po siya musugot nga inda na iyahang buhaton, pero sa ngalan ba nga maayo ang kuan, maayo ang treatment sa iyaha, ginapakita gyud nga ginapa-feel sa iyaha ba nga kuan anak ang iyahang treatment bitaw. Inagi nag-comment diri ka barangay. Sana all unta tanan inana ang mother-in-law. Paginoon tanan kay parang kung naay time bitaw nga di mo magkasinabot sa imuhang partner, naapod sila mo guide sa imuha unya tungod sa ilahang guidance, mga life lessons, mga life advice. Sa panahon pud nga sila ang manginahanglan, naapod tong mga tao nga mutabang pod, no? Diba, nice kayo ang kuan, nice kayo ang story ka barangay. For sure happy to si ilahang kuan karon, ilahang nanay, no? Happy kay to kay nadunggan niya nga na-appeal diri sa Barangay Love Stories ang ilahang story ka barangay. Ala lang gyud. Kay 1:20 na sa tong oras. Time check is brought to you by Star Stubs, kahit daw di ay ni Boss JM Cartagena diya sa tong Facebook Live and Tulosya Mindego. Hello po, kabarangay. Salamat sa inyong pagpaminaw. Pero lagi no, si Melissa man pod kabarangay nagpakita magud pod sad siya og kanang naayo pod nga treatment ba. Tapos at first pa lang na feel na sa iyahang mother-in-law nga kanang palangga gigayo ang iyahang anak. Tapos pag minyo nila no, napagyapon ang guidance, napagyapon ang kanang mga advice, which is kuan kay ba kanang nice kay sa feeling bitaw nga indana po ng imuhang mother-in-law. Unta indani po na ako mother-in-law ba? Sa ako lang gid lugar pod nga part ta. Kay syempre nice man bugod tong nagi kay maayong relasyon pod sa kuan, sa pamilya, sa imuhang pangasawon pohon or even sa uyab pagani no. Mao gid tong gingon sa inyo at first ka barangay nga kung maguyab-uyab mo no, kung naa mo sa saktong edad, dapat ipalaila gid ninyo sa parent para at least aware yung mga parent
nga siya day imong uyab, no? Para po unya ma-feel po siya yung partner nga seryoso ka, legit ang imong feelings. Eh syempre gipahibalo gini mo si mama, gipahibalo gini mo si imong papa ka barangay. So, okay na ta. Oh, standby lang mo kay napatay next nga story ka barangay. Love Stories. Barangay Love Stories. Ang usapan lang naman dapat ngayon kung paano ang co-parenting natin. Mas maganda maging open na tayo sa nakaraan natin para alam na natin kung paano natin pakikisama ng isa't isa sa mga susunod na araw. Ano bang aaminin mo? Isang buwan bago natin malaman na buntis ka, doon ko naramdaman na ayoko na sa relasyon natin. Hindi madaling maging magulang lalo na kung nagkahiwalay na kayong mag-asawa. Hindi mo alam kung paano ninyo may tatawid ang responsibilidad sa inyong mga anak dahil hindi na kayo magkasama sa isang bubong. Ikaw, bilang isang single parent, kaya mo bang kayaning mag-isa? Salamat Kahit sa na hindi mo Facebook. na siya kasama. Salamat sa Facebook. Salamat sa Facebook Pakinggan ang Live. kwento ni Audrey